Mr. Presiding Officer, there is just a request from most of our colleagues here that if we can adjust our schedule in the mornings to 10:30 in the morning till 3:30 in the afternoon. Because the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So, baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to ano. That is the first question. I have a second question. The second question is, may we start our legislative session today earlier? We will respond to At 3 both. o'clock. Thank you, Mr. Senator Lapid would like to amend that a bit. If we can start at 10:30 and end at 2:30 so that we can begin our session regularly at 3. Senator Judge Senate Lacson. President, Mr. Presiding Officer, ikokos na lang po natin yung first manifestation ni Majority Leader. So if we will hold the caucus Kasi first, we have to ako, I adjourn today prepared at a specific time. So will it be 10 or 10:30? I would prepare 10 o'clock, so I would suggest na ikokos natin. 10 for this Monday, August 3. Then we adjust after the caucus. But for this afternoon, upon the authorization of the Senate President, we shall convene at 3 p.m., the regular session of the Senate for today. There being no other matters to be taken up, the trial is adjourned until August 3 at 10 a.m. in the morning, and session for this afternoon shall be convened at 3 p.m. for the information of all the senators. Trial is adjourned. Kasama pa rin po natin dito sa studio ang Dean ng UP College of Law na si Professor Gwen Grecia de Vera. Gandang hapon po, ma'am. Kaninang umaga pa tayo magkasama dito. At dalawa yung witnesses na sinalang ng prosecution, pareho silang bank managers. Yun nga lang, syempre magkaiba ng amounts at pero they're both bank managers. What are the key takeaways for you dun sa dalawang prosecution witnesses today? Yung una po, pareho po silang nagsabi na sa palagay nila unusual yung transaction. At least po yung unang withdrawal or encashment ng check. No? Pareho po silang nagsabi na base sa kanilang karanasan, malaki yung halaga na yon para i-encash. No? Kadalasan daw po, pag gano'n nakalalaki, ang kinukuha po ng mga ahensya ay cheque. Kumukuha ng cheque. Yung pangalawa po, makikita po natin kung ano pa po yung kailangan na isalansan ng prosecution para sa Article 1. Yung Article 1 po kasi, ang nakalagay po doon ay misuse, misappropriation, at irregular liquidation ng confidential funds. So, nandito pa lang po tayo doon sa pagpapatunay na nakuha po ng isang empleyado ng Office of the Vice President at ng Department of Education na tinatawag po nating mga SDOs, yung mga cash, no? Special Disbursement Officer. Special Disbursing Officer. Disbursing Officer. Opo. So, doon po sa OVP, ang nakuha po na total ay 500 million. At dito naman po sa DepEd, malaki din po, no? 112.5 million. No? So, yung disbursing of, yung mga cheque po ay nakapangalan doon sa mga SDOs at sila po mismo yung pumunta sa mga bank branch para i-transact at ma-encash. At sila din po yung sinabi ng mga bank managers na lumabas, na dala-dala itong mga cash na ito sa naglanawan po sa mga bag. Yung pangatlo siguro po na mahalaga, yung pong binabalikan itong confidential fund. Ano po ba yung confidential As compared fund? to an Intel Fund. Intelligence Fund. Opo. So ang confidential fund po, yan po talaga ay maaaring mailagay sa appropriations natin para po sa mga national government agencies tulad na po ng OVP at ng DepEd. No? So, ang isa pong mahalagang
naitanong mo kayo na stipulation, no? So kasama dun sa stipulation na ito po ay nanggaling mula sa Bureau of Treasury at nilagay po sa account ng Office of the Vice President sa Land Bank Shaw Boulevard at nilagay naman po dun sa account ng DepEd sa DepEd branch ng Land Bank. So mahalaga po yun na talaga po ito ay inilagay na po sa mga pondo na to. Ang babantayan lang po natin ngayon, yung una po, may binanggit po si Senator Lacson kanina na COA 2015-1. No? Yun po yung nabanggit ko na rin po kaninang umaga na meron po talagang proseso kung paano po kinukuha yung fund at nakasaad din po doon kung ano lang po ang dapat paggamitan. Kaya po yun yung titingnan natin kasi otherwise po kung ginamit siya para sa ibang bagay, misuse na po yun at misappropriation. So halimbawa po nakalagay doon sa circular na yun, pag nagamit, ang pwedeng mga gamit po sa kanya halimbawa kung merong surveillance na makakatulong doon sa ahensya, transportation, kung kailangan ng secure transportation, pwedeng gamitin doon ang confidential fund. Pero halimbawa po, hindi siya pwede pong gamitin para i-augment ang compensation ng mga tauhan doon sa mga ahensya na yan. Nakalagay po yun doon sa COA. So, yun po yung bamantayan natin. At kung paano po siya na-liquidate, ano po yung mga dokumentong ipinakita na ito nga po ay ibinayad. Doon pinaggamitan. Opo, yung pinaggamitan nung ating confidential fund, no? Yung isa pong, para sa akin po, isang mahalaga din, yung naitanong din po ata ito ni Senator Tulfo at ni Senator Lacson, yung confidential fund po kasi, wala pong requirement na siya ay ipasok sa isang account na para lamang sa confidential fund. So talagang pumapasok po siya dun sa fund sa account ng mga ahensya. Okay, Dean. So, ngayon naman humingi naman po tayo ng update. Tawagin natin si Ian Cruz mula sa Senado. Ian. Yes, Maki, natapos na nga ang day 10 nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maki, ang kapansin-pansin, mas mabilis na natapos itong impeachment trial sa araw na ito at dalawang witness nga ang natapos sa araw na ito, dalawang taga-Land Bank. Pero Maki, bago yan, ang huling nangyari dito sa trial ay sinabi sa open court ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na hindi nga nagkasundo yung magkabilang panig, yung defense at prosecution dun sa pagpapalit sana ng sequence ng impeachment trial na originally kasi Maki, ang sequence ay tatapusin muna ng prosecution, yung kanilang presentation, and then right after them, yun namang depensa. May pagtatanong kasi nung nakaraang hearing si Senator Judge Bam Aquino na baka nga maaaring pwedeng gawin na patapusin na muna per article. Pero yun nga, binanggit ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi nga daw nagkasundo ang magkabilang panig. So, balik sa status quo ante, so to speak, yung mangyayari ngayon, Maki, dahil same process pa rin, same sequence ang mangyayari.